pinagsulatang papyrus, parang nagiging abo na sa tanda na, pero nakuha pa rin nila. Yun ngang mga nabura ng akla, nabura ng mga letra dyan, sa pamamagitan ng modern technology, nabasa pa rin nila eh. Kung titignan mo by your own naked eye, wala nang nakasulat, parang burado na eh. Pero nung ilagay nila sa ilalim ng microscope, nabasa pa nila yung mga letra ng tinta na nabura na. Kaya salamat sa Diyos, merong ganyan. Meron tayong babalikan, matutuklasan natin kung alin yung mistranslated doon sa talagang faithfully translated. Kagaya sa nangyari sa Saksi ni Jehovah, sa Katoliko, sa iba-ibang mga, meron sa mga Orthodox, meron sa mga iba-ibang mga relihiyon sa ating panahon, nagkanya-kanya. Kaya pati ang Iglesia ni Manalo, naghahanap ng mga translation na lalapat sa kanila, yun ang gagamitin nila. Pero kami hindi ganon, kapatid. Pagka meron kaming duda o merong punto ng diskusyon sa isang talata ng Biblia, babalik kami doon sa mga tinatawag nating mga manuscripts. Available yan sa ating panahon, makikita mo pa. At sa panahon ng ating computer system ngayon, nagkaroon kami ng mahigit sa 100 salin ng Biblia. Nakikita ko na pinagkukumpara ko yung alin ba yung na-translate according to the Greek and to the Hebrew original languages na ginamit sa Biblia, pati doon sa Aramaic languages. Nakikita mo, pwede mong suriin, ito bang pagka-translate sa Bisaya, tama ba doon sa original? Makikita mo. At salamat sa Diyos kasi natupad yung kanyang salita, na yung kanyang salita, iingatan niya. Ang pruwebang naingatan, nakarating sa atin ang mga dokumento na 2,000 taon na nakakalipas, nakarating pa sa atin, buo pa. Isipin mo yung 2,000 taon na building, nawasak na eh. Pero nga 1,000 taon lang na building, nawasak na rin eh. Merong mga edipisyong itinayo ang tao na nawasak na. Ang Biblia kumbaga papel lang na yung ancient na tinatawag na papyrus o papyrus at saka mga bato, pero na-preserve siya. Yun ang assurance ng Diyos dun sa awit sa 12 versikulo 6, ganito nakasulat: ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Liwa-liwanag, kapatid? Doon sa English, ang sabi roon, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya physically and spiritually, totoo yung sinasabi ng salmista na iningatan ng Diyos ang kanyang salita. Imagine, sinabi ito ni David bago ipanganak si Kristo, na iingatan ng Diyos ang kanyang salita. Ipinanganak ang Panginoong Jesus 2,000 taon na nakakaraan, Yung sinabi ni David na iingatan ng Diyos ang kanyang salita, totoo, nakarating pa hanggang sa ating panahon, 2,000 years after the birth of the Lord Jesus Christ. Meron pa tayong dokumento na panghahawakan na mayroon talagang salita ang Diyos na na-reveal sa sangkatauhan, na isinulat sa mga tapyas ng bato, sinulat sa mga balat ng hayop. Pati yung balat ng hayop nung pinagsusulatan Agaya halimbawa nung isa sa pinakamatandang sulat na nakita, around 100 taon lang sa panahon ng mga apostol, 2,000 taon na yon, yung isang parte ng Ebanghelyo ni Juan, nakasulat yon
basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. A fragment of the Gospel of John. Ito po, P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery. Isang bahagi yan ng ebanghelyo ni Juan. Napakatanda. Ang approximate date niya nung isulat 120. Ang ibig sabihin 120, kung si San Juan ay namatay noong 100, 20 anyos pa lang kamamatay ni Juan nang isulat yan. Napakalapit niyan doon sa panahon ng mga apostol. Maaari pa nga ang nagsulat niyan mga unang Kristiyano nagsulat niyan. Yan ay nasa papyrus. Pero kapiraso na lang yung kanilang nai-preserve. Pero patotoo yan, na totoo, authentic ang sulat ni Juan. Yung nakarating sa atin na sulat ni Juan, yun din ang nakasulat dyan Nasulat yan halos 2,000 years ago. Ang nakasulat dyan, ilagay mo nga yung nakasulat dyan sa kapiraso na yan, yung kapiraso lang na yan, nagpapatotoo na yung nakasulat ngayon sa aklat ni Juan, totoo. Ito siguro, hindi ito pinag-uusapan ng iba, pero sa akin, gusto ko na ito'y maibahagi sa lahat na napakaraming ebidensya na nag-i-exist, umiiral, nasa ating panahon, nasa mga library ng mundo, na ang Biblia ay isang aklat na naisulat bago pa tayo pinanganak. Pero ang kanyang katuparan at ang kanyang mga sinasabi nagaganap sa ating panahon. Ito yung bahagi ng libro ni Juan na nakasulat doon sa kapirasong nakitang papyrus na yon. Yun ay nung nasa kapitulo 18 ng Juan. Ang nakalagay doon sa wikang Grego, Epinon autos Pilatos labeti autonomes como hindi ko alam kung paano ang tamang bigkas pero ilagay natin para marinig ng ating mga taga-subaybay kung ano yung parte ng aklat ni Juan na nakasulat dun sa kapirasong papyrus na nadiskubre. Siya rin nandoon sa mga salin na kumpleto. Nagpapatunay na talagang totoo yung yun ay kapitulo 18 at versikulo 34 at 36 ng Juan, na kung babasahin natin sa Tagalog ay ganito ang nakasulat doon, 18:31 ng Juan. Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Ang mga Hudyo'y nagagsabi sa kanya, sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sino mang tao. Ayan, ang sinasabi pala dyan sa kapiraso lang na natuklasan yung pagpapapatay nila kay Kristo, kay Pilato. Imagine a document 2,000 years ago, bahagi ng Biblia, nakasulat sa mga kumpletong salin, sa manuscript na kumpletong salin, kagaya ng Codex Sinaiticus. Merong isang maliit lang na kapirasong natuklasan, mas matanda sa Codex Sinaiticus ng 200 taon. Mas matanda yan, yung kapiraso na yan. Pero nung i-translate yan, kapareho nung nasa Codex Sinaiticus. Na buo pa hanggang ngayon. Ang punto ko, kapatid, maliit lang yung natuklasan na yun, pero sinasabi ron si Pilato ang pinahahatol nila kay Kristo. Natuklasan naman ngayon na si Pilato talagang nag-exist, hindi kagaya ng paniwala ng iba na imbento lang daw yung kwento ni Kristo. Noong 1961, isang arkeolohistang Italiano, natuklasan niya ang isang
clay tablet. Mabuti na basahin mo, kapatid na Daniel. Ito po ang nakalagay dito. In 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. Yung ano na yan, yung limestone, parang ano yan parang isang clay na natuklasan nila noong 1961, nagsasabi na si Poncio Pilato ay prefect of Judea, parang mayor ng Judea o governor ng Judea. Noong araw kasi, yung mga merong kapangyarihang mga tao, pinaparangalan yan kagaya ni Tiberius Caesar. Si Tiberius Caesar, siya nang si Kristo ay patayin. Ba? Nung ipanganak siya si Augusto, at nung mamatay siya ang Caesar ay nung ipanganak siya si Augusto Caesar, nung mamatay si Kristo, nung patayin sa krus, ang Caesar noon, o ang gobernador ng buong Roman Empire, ang tawag dyan Caesar si Tiberius Caesar. No? Si Poncio Pilato ang nakakasakop kay Tiberius Caesar. Nagsulat si Pilato ng mga papuri kay Tiberius Caesar, parang nagpapalakas siya, something like that. Kumbaga, ikaw ang Secretary of National Defense, nagsusulat ka tungkol kay Presidente Fidel Ramos, pinupuri mo siya. Ganun ang ginawa ni Pilato. Pinupuri niya si Tiberius Caesar, nilagay niya sa isinulat niya yung kanyang pagpuri sa limestone. Nakuha yung kapraso. Ang nakalagay pangalan ni Poncio Pilato, prefect of Judea. Itong kapirasong bato na ito, nagpapatunay doon sa kapirasong papyrus na parte ng aklat ni Juan. Na yung dalawang kapiraso na yon, pagdudugtungin mo, magkakaroon ka ng isang kaliwanagang hindi matututulan na talagang mayroong Poncio Pilatong nagpapatay kay Kristo. At pagkatapos noon, sasaksihan pa yon ng istorya ng Roman Empire. Merong istorya ng Roman Empire na nagsasabi nga na si Pilato nga ang nagpapatay kay Kristo. Yung Annals of Roman History, nandun sa 1540